Maulang weekend mga kapuso at buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News sa epekto ng magdamag na ulan na dala ng bagyong Krising at ng pinalakas nitong habagat. Hindi lang sa norte humagupit ang masamang panahon, nagkaroon din ang mga pagbaha at pagguho sa ilan pang lugar sa bansa. Gayon din sa Metro Manila, kung saan bukod sa mga pagbaha ay may mga natumbaring puno, mga poste at billboard. Aktwal na kuha po yan ng pagbasag ng boulder o malaking bato sa isang sasakyan sa Cannon Road sa Baguio City. Isang aso ang nataganan. Ang iba pang detalye kaugnay yan, abangan maya-maya po lamang. Magandang hapon po. Hindi man naglandfall, baka sa ilang lugar sa Cagayan ang epekto ng pagdaan doon ng bagyong Krising. Ilang tulay roon ang hindi nadaanan dahil sa umapaw na ilog at may nirespondihan pang panganganak sa gitna ng unos. At mula sa Bagao, Cagayan, nakatutok live si James Agustin. James. Ivan, Pia, umabot sa 11 tulay yung hindi nadaanan kahapon. Dito po yan sa bayan ng Bagao, sa lalawigan ng Cagayan. Dahil po dun sa mga umapaw na ilog at creek. Sa Gonzaga naman ay may isang bahay na sinira na rumaragas ang ilog. Sa gitna ng malakas na pagulan ng tragasan ng tubig, walang sinayang na oras ang pulisya para respondihan ng babaeng inabutan ng panganganak sa kasagsagan ng bagyong Krising sa Santa Teresita, Cagayan kagabi. Ang babae lula ng kolong-kolong ng inabutan ng mga otoridad. Inilipat siya sa police mobile. Lumusong lang yung sasakyan po namin dahil medyo mataas po ito. And then, yun nga, minabuti namin po na ilipat na lang po doon sa sasakyan namin para madala po siya agad. Ligtas na nadala sa Municipal Health Center ang buntis na nagsilang ng babaeng sanggol. Maayos ang kalagayan ng mag-ina. Sa bayan ng Bagao, dahil hindi madaanan ng isang tulay na apektado ng pagtaas ng tubig ng Pared River, isinakay sa rubber boat ang isang kabaong kaninang umaga mula sa barangay Taging para mailibing ng mga kaanak sa barangay Poblasyon. Pasado alas 2 na ng hapon ay ganito pa rin po yung sitwasyon dito sa Bagunot Bridge. Ay hindi pa rin tumadaanan ng mga motorista. May ilan tayong mga nakita ng mga residente na sinusuong yung malakas na agos. Ayon sa MDRMO, hanggang kaninang umaga ay na-isolate ang 7 barangay dito sa lugar. Umabot sa 11 tulay ang hindi nadaanan kahapon dahil sa mga umapaw na creek at ilog. Sobrang mabilis yung pag-angat ng tubig. Maraming stranded kagabi. Dami naming inilikas na mga tao. Sa Gonzaga, bubong at ilang pader na lang ang natira sa bahay ni Chris Kim sa barangay Bawa na sinira na rumaragas ang ilog. Wala silang naisalbang gamit kaya nananawagan siya ng tulong. Sobra pong hirap kasi naoperahan na nga po yung asawa ko tapos nawalan pa po kami ng bahay. Kasi yung mga gamit po ng mga anak ko po, nadami din po doon. Wala na po silang pang-aral. Sa evacuation po, open po yung barangay para sa kanila. At saka kasi yung mga pagkain ganon, mga sinabi nga wala silang mga damit, pwede po namin silang matulungan po ng barangay. Sa di kalayuan, bumigay naman ang veranda ng bahay ni Oscar. Nung maghapon na, yung humapon na mga alas 4 siguro, yun na, talagang isang oras na yata na diretso malakas yung ulan. Biglang lumaki po yung ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan, nailikas sa mga nakatira sa tabing ilog. May plano na rin daw para maisaayos ang river wall na nasira ng bagyong Ophel noong nakaraang taon. We will coordinate with the Department of Public Works and Highways to fast-track the release of funds for that purpose po. Samantala, mag-alas 3 ngayong hapon ng tuluyan ng madaanan ng mga motorista at maging residente itong Bagunot Bridge. Yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin. Ikinagulat at ikinabahala rin ng ilang taga-Malabon ang baha sa kanilang lugar na kulay puti. At nakatutok doon live si Jonathan Andan. Jonathan? Pia, kaninang umaga pa to pero hanggang ngayon ay hindi pa rin umuhupa yung baha dito sa may palengke ng Malabon. Sa ngayon, umaambon ngayon dito, malakas ang ihip ng hangin at makulimlim ang kalangitan. Sa tala ng Malabon CDRRMO, sa 21 na barangay dito, 16 na barangay ang binaha ngayong araw, 18 inches ang pinakamalalim. Yung isang barangay, kakaiba ang baha dahil kulay gatas.
Nagulat ang mga taga San Agustin, Malabon dahil puti ang baha sa kanilang lugar. Nakunan pa ng CCTV ang unti-unting pagbabago ng kulay ng baha mag-aalas 9 kaninang umaga. Para pong may glutan, wala na pong maitim sa Malabon. As of now, sir, wala po kaming idea kung ano pong dahilan. Hindi naman po siya mamantika, wala rin naman po, as in wala namang amoy din. First time po talaga namin encounter, as in. Makalipas ang 3 oras bandang tanghali, unti-unting nawala ang kulay puti sa baha. May mga factory kasi dyan, so paiimbestigahan po natin sa ating health department din para po malaman kung saan nagmula at kung delikado ba ito. Sa palengke naman ng Malabon, iniinda rin ng mga lumulusong sa baha ang pangangamoy nito. Ang baho po nung amoy nung baha ngayon, lagi po. Ganito po yung amoy, tapos ganito din po kadumi yung tubig. Nagkalat din ang mga basura, dahilan kaya raw tumirik ang tricycle na ito. Kumalasing ka din na. Dahil sa baha, malalim masyado na sagi ko yung basura, nagasagasahan. Actually kahapon, almost 300 na sako ng basura ang nakuha namin. So medyo nagtataka nga kami bakit meron pa ring naiwan. So siguro babalik-balikan namin yan para talagang maubos. And mananawagan na rin kami sa mga nandyan na maging disiplinado kasi sila rin naman yung unang naapektuhan kapag kung saan-saan lang sila nagtatapon ng basura. Bukod sa baha, binayo rin ang Malabon ng malakas na hangin na may kasamang ulan. Pero marami pa rin ang lumabas dahil sa hanap buhay at para bumili ng pangangailangan. Medyo mababa ngayon kasi wala pang high tide. Hirap eh. Gaya ko, may edad na ako. Sa ayaw lumusong, may balsa si Kuya Jomel, 10 piso kada pasahero. Sa Navotas naman, binahari ng ilang lugar tulad ng M. Naval Street. Pia, sa ngayon ay wala namang naitatalang evacuees dito sa may Malabon. Wag lang aapaw yung Tuliahan River na dinadaanan ng tubig mula sa La Mesa Dam. Yan muna ang latest mula rito sa Malabon. Balik sa iyo, Pia. Ingat at maraming salamat, Jonathan Andal. Dahil sa tuloy-tuloy na masamang panahon, bantay sarado ang ilang taga Marikina sa antas ng tubig ng Marikina River. Nagbukas na rin doon ang mga evacuation center bilang paghahanda. At mula sa Marikina nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, nasa 14.1 meters yung level ng Marikina River as of 5 p.m. Considered na normal level pa yan, pero naghahanda na rin daw yung lokal na pamahalaan pati na yung mga residente sa posibilidad ng paglikas. Dahil magdamag na maulan sa Marikina, maraming residente ang napasugod sa tabing ilog para magmasid sa level ng Marikina River. Tinitingnan ko yung kung ano yung taas para kita ko rin kung di magbabasta rin kami in case na naghahanda. Nakabahan po, syempre, mahirap kasi pag binabaha tayo, di ba? Pero merong nagpunta para mangisda. Mas madali raw kasing mahuli ang mga isda kapag ganito ang panahon. Yan ang tilapia ngayon dyan. Ayan, may hito. Ayan tilapia. Malaki. Mula 12 meters kaninang madaling araw, mabilis na umakyat sa 14 meters ang taas ng Marikina River bandang alas 8 ng umaga. Bahagya pa itong umakyat bandang tanghali. Nasa normal level pa ito. 15 meters pa ang first alarm sa Marikina River. Hudyat na kailangan ng maghanda ng mga residente para sa posibleng paglikas. Kapag umakyat na sa 16 meters o second alarm ang ilog, kailangan nang mag-evacuate. Forced evacuation na kung third alarm o 18 meters ang taas ng ilog. Kahit hindi pa bumabaha, may ilang naghahanda na. Siyempre natakot na rin kayo ng undoy. Naranasan na namin talagang na walaan talaga kami lahat ng gamit. Nakabahan ako eh. Malakas ang tubig. Bakit po? Kasi iabot dito tubig Handa ng mga gamit kung saan na maligas. Pinakabinabantayan ng Marikina LG yung 5 barangay na unang binabaha ang Malanday, Nangka, Tumana, Santo Niño at Jesus de la Peña. Hindi pa nagpapatupad ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan pero binuksan na nila ang 36 evacuation center sa lungsod. Kapag nararamdaman nila na any hour ay tataas at aapaw ito, pwede na silang pumunta sa mga evacuation sites natin. Bawal na ang anumang aktibidad sa ilog, kaya sinaway ng otoridad ang inabutang nangingisda. Pinaalis na rin ang mga sasakyang nakaparada sa tabing ilog.
Ivan, hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Marikina. Ayon sa monitoring ng LGU, base na rin sa forecast ng Pag-asa, mula kaninang 5 p.m. hanggang mamayang 8 p.m. ay mararanasan yung tuloy-tuloy at malakas na buhos ng ulan dito sa lungsod. Kaya nananatiling naka-alerto yung lokal na pamahalaan at ganun din dapat yung mga residente. Yan yung latest mula rito sa Marikina. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ivan? Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Muling binaha ang ilang flood-prone na lugar sa Quezon City at may mga nagbagsakan pang mga poste at billboard. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Kasunod ng yellow rainfall warning ng Pag-asa, kaninang alas 8 na umaga, binaha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Abot hanggang lieg ang baha sa Waling-Waling Street sa Barangay Rojas District kaninang umaga. Walang alisan ng mga tao rito. Patigasan dito hanggat mababaw pa tubig. Mababaw pa yan. Hindi pinapansin ng tao yan. Perwisyo ang dulot ng mga pagbaha sa mga komunidad gaya dito sa Rojas District tuwing bumabagyo. Pero para sa iilan, pagkakataon ito para makapaghanap buhay. Mula sa pira-pirasong mga bakal, mga tanso, mga bote, pagkakataon ito para meron silang mapakain sa kani-kanilang mga pamilya. Ibebenta pa sa junk shop. Para? Panggastos. Delikado rin kasi syempre may leptospirosis. Pwede rin kayong matetano dyan. Hindi po niisip namin pero wala kami magawa kasi yun talagang hanap buhay namin. Hanggang baywang ang tubig kanina sa NS Amoranto Street malapit sa G. Araneta Avenue. Nagbangka ang ilang residente para makadaan. Hindi ito madaanan ng light vehicles pero may ilang sasakyang sumubok pa rin tumawid. Nandito tayo ngayon sa Pat Senador Street sa Barangay San Francisco del Monte sa Quezon City. Ayon sa mga residente dito, kahit na konting ulan lang, agad bumabaha dito sa kanilang lugar. Ngayong araw nga na ito, 3 beses na raw nagbabaha dito. Yung tubig bumabalik. Kasi sa kabilang side na doon, ilog na. Kaya once na magbaha, once na umulan, yung tubig bumabalik na. Sa Barangay Paligsahan, pansamantalang isinara ang bahagi ng Panay Avenue dahil sa malaking sanga ng puno na naputol at sumabit sa kawad ng kuryente. Sa Commonwealth Tandang Sora Avenue sa Quezon City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga plastic barrier at cone. Bahagyang bumagal ang trapiko. Sa Katipunan Avenue, poste at billboard naman ang natumba. Sa southbound na bahagi ng kalsada, humambalang ang isang billboard. Ayon sa MMDA, 2 sasakyan ang naiulat na natamaan. Bumigat tuloy ang trapiko. Walang nasugatan sa insidente. Sa northbound, isang poste ng kuryente naman ang natumba. Fortunately, wala pong nasugatan dahil sa harapang bahagi lamang ng kotse bumagsak yung poste. Sa ngayon po, naalis na natin yung kotse at itatabi rin po natin itong poste. Ayon sa Meralco, lumalabas sa pauna nilang investigasyon na natamaan na bumagsak na billboard ang kawad ng kuryente kaya nadamay ang poste. Natanggal na ang poste at gumulong ang operasyon para maibalik ang serbisyo ng kuryente. Nagpaalala ang Quezon City LGU sa mga may-ari na ibaba ang kanilang mga billboard at itabi ang kanilang tower crane tuwing may masamang panahon. Pia, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City ngayong alas 5 ng hapon. Kasalukuyan namang kiniklear ngayon ng Quezon City Engineering Department ang nabuwal na puno dito sa Panay Avenue. Balik sa iyo, Pia. Mag-iingat kayo at maraming salamat, Bernadette Reyes.